Isang volunteer group ang ating nakilala dahil po sa mga pagrespondeng kanilang ginagawa sa tuwing may dumarating na sakuna. Bukod pa rito, hinihikayat rin nila ang mga kabataan na sumali sa kanila kung saan ibinabahagi rin nila ang tamang kaalaman pagdating sa first aid. Ngunit anong sakripisyo nga ba ang kanilang pinagdaraanan bago nila nabuo ang kanilang grupo? Panoorin po natin. Bagyo, sunog at anumang sakuna. Handa silang tumulong anumang oras. Silang matatapang na volunteers mula sa San Mateo Rizal, ang Brotherhood of Rescuers and Volunteer Enthusiasts o BRAVE. Nag-umpisa ang samahan namin ng mga volunteer noong 2018, particularly noong January 8. Nag-umpisa ito mula sa 4 na mga miyembro. Kapwa kami mga miyembro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Mateo. Pero nalaman namin na kailangan namin na-extend yung aming mga advocacies hindi lang sa oras ng pagtatrabaho namin. Kaya ang ginawa namin, bumuo kami ng grupo kung saan yung mga talents namin, mga natutunan sa emergency medical service at disaster management ay nilabas din namin sa community. Simula noon, iba't ibang mga activities na napupuntahan namin, nagagawa namin. At upang masimula ng kanilang adhikain, kinailangan isakripisyo ng isa nilang kasamahan, ang motor nito. Medyo malaking desisyon kasi wala kaming pondo. So nangangarap kami na magkaroon ng unit kasi ang volunteerism ay talagang masyadong mabigat para sa maliliit na grupo. So ako ay nagkaroon ng chances na magkaroon ng sariling motor. Ang ginawa ko, kinausap ko yung aking asawa at mag-desisyon kami na ibenta yung motor ko at ipalit sa ambulansya. Malaking pag-iisip na bakit ko kailangang ipagpalit yung motor para sa pagbobolunterismo o pagkakaroon ng unit ng grupo. Dahil alam ko kasi na magkakaroon ng malaking impact ito sa individual, lalo sa mga nangangailangan dito sa bayan ng San Mateo. Dahil talagang siyempre ang layo ng mga services ng hospital dahil galing from ito ay probinsya pa rin at nangangailangan sila ng mga service vehicle. Pero siyempre mabigat ang pagkakaroon ng ambulance kasi wala kaming source of fund. Ito yung ambulance na pinagpalit ko dun sa motor na ito po yung nakakatulong ngayon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na pag may response ng medical and trauma cases. Ano po? Ito po ay mga donations ng iba't ibang individual, mga rescue volunteers na sumusuporta rin po sa aming advokasya. Tapos yung manpower, every Sunday, Saturday, Sunday, kasi nga may mga pasok ng mga bata, ang ginagawa namin, during weekends, namin siya minomodify. Aktibo sila sa iba't ibang gawain na makatutulong sa mga tao. Pagdating sa disaster prevention and mitigation, sumasama kami sa mga activities ng local government, pati ng mga barangay at iba pang mga lugar dito sa Pilipinas, katulad ng mga tree planting activities, cleanup drives at iba pa. Pagdating sa mga preparedness measures, tumutulong kami sa iba't ibang mga grupo para magturo ng mga iba't ibang skills katulad ng first aid o iba pang mga kasanayan patungkol sa emergency management at sa disaster management. Pagdating sa response, marami kaming mga ginagawa katulad na lamang ng mga relief operations, pagtulong sa mga malalaking event, pagkakaroon ng mga standby medics, ambulance operations, at iba pa. Pagdating naman sa mga rehabilitation efforts, tumutulong din kami sa mga disaster-stricken na mga lugar para kahit papano maramdaman ng community na hindi lang ito problema na dapat solusyonan ng gobyerno, kundi kasama yung mga tao o mga volunteer groups katulad namin, especially yung mga kabataan, para mapanumbalik yung sigla ng pamayanan. At para sa kanila, mahalaga na mapabilang ang mga kabataan sa kanilang mga gawain. Priority talaga namin na mahikayat yung mga kabataan, especially yung mga kabataan na sa junior high school hanggang senior high school na edad. Ito ay between mga teenagers natin. Why? Kasi sila yung magpapatuloy ng advocacy na binubuo namin. At ang susunod na mga
layers namin, yung mga kabataan talaga, which is sila yung napaka-enthusiast nila sa pagganap at marami silang panahon, lakas, and at the same time, mas marami ang kabataan natin. Kung mahikayat natin sila na makapag-engage sa mga disaster management, sila yung magiging susi para mas maging maganda yung ating community. Ito yung kagandahan ng grupo namin. Noon, yung mga hinihikayat namin na sumali at eventually napasama sa aming grupo. Sa ngayon, karamihan o ilan sa kanila ay ang trabaho ay ganitong linya na, nasa emergency management na at naging pangkabuhayan na rin nila. Kumbaga, yung training o yung naibigay namin sa kanila, experience and yung skills, knowledge, nagagamit na nila ngayon para sa kanilang pamilya. Yung mga youth noon o out of school youth noon na ang ginagawa lang pa-extra lang sa trabaho o walang ginagawa kundi tumambay, nung sila ay napasama sa grupo, maski papano, naiba natin yung track nila. Alam naman namin yung limitations namin bilang mga first responders. Alam naman namin na hindi namin po pwedeng lagpasan yung mga ginagawa or dapat gawin ng mga doktor o nurses. Kami naman puro basic or standard first aid lamang yung ginagawa namin o yung mga ginagawad namin sa mga nare-respondihan namin. Pagdating naman sa mga flooding incidents, nagbibigay din naman kami ng training sa mga members na kung paano yung tamang pagresponde, paano yung safe water search and rescue. Rumisponde sa higit na nangangailangan, itong nagtulak sa iba pang mga kabataan na umanib sa Brave. Nag-start po ako kasi kailangan po namin sumali ng member sa isang org sa school, sa college. So, yun po, habang naghahanap po kami ng group, nakita ko po yung school org namin na Save You. And then ko po nakilala si Sir Hill. And siya po yung parang nag-train sa akin from nothing to gantong status po. From school, all throughout, hanggang makagraduate po ako ng college, tuloy-tuloy lang po yung pag-guide sa akin ng mga members na merong training. Hanggang kumuha po ako ng sariling training, ayun po, hanggang natuto, willing mag-share sa mga kasama. Yung pinaka nakakapagpasaya po sa amin is yung mga ngiti po sa taong natutulungan namin. Tsaka yung family members ng natulungan namin kasi po nakikita po namin yung relief sa kanila pag natutulungan namin yung kasama nilang nangangailangan. Sumasabay man sa kanilang pag-aaral, baliwala ito basta't makaresponde agad. Sobrang hirap po niya, particularly sa pagmamanage po ng oras. Bilang isang individual na nag-aaral, at the same time po is meron pa tayong mga commitment sa iba't ibang mga grupo. But the sense of patriotism, yung pagmamahal natin sa ating bayan, I think ayun po yung mas nag-i-eager sa atin para mas maging mas efficient or mas magkaroon tayo ng time management po. Basically po, yung mga kabataan po na miyembro po ng aming grupo ay naging miyembro rin po or parte ng scouting movement o ng Boy Scout of the Philippines. I think ito po yung pinakamalaking factor naka-apekto po sa pagpahig ng kanilang mga magulang. Sapagkat nakikita dito sa aming grupo yung pagkaroon ng development sa bawat isa sa amin. Personally, sa karakteristik na meron po yung bawat isa sa amin, sa mga kabataan. So, nagkakaroon po tayo ng innovation na pinapakita po natin na ang pagre-rescue po or itong Brave Rescue ay hindi lamang po nakapokus sa rescuing or mga pag-response sa mga calamities na kinakaharap natin. But because meron po tayong iba't ibang uri ng mga outreach program na pwede po natin gawin sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga connection na meron po yung Brave Rescue Volunteers. Dagdag panihil, mahalaga rin na meron silang nakukuhang suporta mula sa lokal na pamahalaan upang may pagpatuloy nila ang kanilang mga pagresponde. Natutuwa talaga kami sa pagtanggap sa amin ng Barangay Gitnang Bayan noon. Simulat sa pool nung tinatag namin yung grupo, pag kinakailangan namin yung mga gamit, since wala pa naman talaga kaming mga gamit noon nung nag-umpisa kami, nandito ang barangay upang ibigay sa amin yung pangangailangan katulad ng mga life vests, helmets, spine boards para sa pagre-responde. Talagang nagpapasalamat kami sa kanila. Gayunpaman, talagang nangangailangan kami ng mas marami pang gamit kasi ang vision namin na maging stand-alone. Sa ngayon, meron lang kaming pinagtsatsagaan na second-hand na converted na ambulance. Ang plano namin,
Pagdating ng araw, magkaroon kami ng rescue boat kasi kadalasan dito ang problema ay flood. Nangangarap din kami na magkaroon kami ng fire truck. Napakalaking tulong. Kagaya halimbawa nung bagyong Karina, bagyong Enteng, na instead na si barangay lang ang gumagalaw, meron tayong civil society organizations or volunteers, like for example nung Brave, na nakakatulong natin, nababawasan yung trabaho ng opisina dahil meron tayong mga volunteers na tumutulong. Kasama po natin nag-oopisina sila rito para in times na merong emergency ay may volunteers na madali po nating matatawag. Sa dulo, sa pamamagitan niya, nape-prevent natin na magkaroon siya ng further injury. Ako lagi kong sinasabi sa mga kasamahan kong miyembro ng Brave Rescue Volunteer, yung sarap at gaan ng loob sa tuwing makakatulong kami sa mga tao, yun yung gusto kong maranasan nila. Yun yung gusto kong ipagpatuloy nila. Kasi yung mga ganong bagay, ito yung hindi binabayaran at hindi mo siya mababayaran din. At lagi ko rin sinasabi sa kanila na mas maganda na tayo yung tumutulong kaysa tayo yung tinutulungan. Ang pagtulong sa kapwa ay walang dapat hinihintay na kapalit. Dapat kusa itong ginagawa. At gaya ng volunteerismo, mas maraming marerespondihan kung mas malaking puwersa ang nagsasama-sama. Kami ang Brotherhood of Rescuers and Volunteer Enthusiasts, Certified E-Responders. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.